Magandang hapon, Sampaguita. Magandang hapon po, Binibining Kosiko. Bago maupo ang lahat, ayusin ang mga upuan at damputin ng mga kalat na inyong nakikita. Maaari nang umupo kung wala na. Jane, sino ang liban ngayong araw? Si Kyle po at saka po si Rana. Maraming salamat. Ngayon ay dumako tayo sa ating kalakayan. Ngunit bago yon ay magbalik-aral muna tayo. At tatawagin natin ito, pakibasa ng malakas, Jessica. Kilalarawan. Ayan, tama. Ito ay kilalarawan. Ang gagawin lamang ninyo ay mayroon akong hinandang mga larawan at inyo itong bibigyan ng description kung ano ang kaugnayan nito sa ating nakaraang aralin na pagbabalik tanaw ni Florante sa kanyang kamusmusan. Unang larawan, ano iyan? Isa pong buitre isa pong ibon po na tinatawag po na buitre. Ayan, maraming salamat. At ang sunod, sino ang nasa larawan? Ella? Ma'am, ang nasa larawan po ay si Menali. Tama, ayan ay si Menali po. At ang sumunod, si Menali po ay ang nagligtas sa buhay ni Florante noong panahon na nasa panganib siya dahil siya nga ay kamuntikan ng dalhin ng isang mapanganib na ibon na buitre. At ang panghuli, sino ang nasa kaliwa? Tama. Tama, Paola, siya ay si Florante. At ang nasa kanan, Si Antenor. tama, ang guro ni Florante sa Atenas. Bago tayo magsimula, meron akong inasin na paniwalang gawain. Kailangan ko ng dalawang estudyanteng magboboluntaryo. Pumunta sa unahan. Sige, Jessica at Ella. Meron ako ditong dalawang mansanas. Nais ko na pumili kayo na tig-isang mansanas. Alin ang sa iyo, Jessica? Ang nasa kaliwa o kanan na kamay ko? Kanan po. Sa iyo naman ito, aking nasa kaliwa. Ang gagawin lamang ninyo ay ilalarawan ang mga mansanas base sa pisikal nitong kaanyuan. Unahin natin si Jessica. Ang akin pong mansanas na hawak ay marami pong butas, batay sa kanyang pisikal na anyo. Gayon na rin po makinis ang kanyang balat at ang kulay nito ay mapula-pula. Ella, ilarawan mo naman ang mansanas na iyong hawak. Ang mansanas naman po na aking nahawak ay makinis, walang sugat ang balat, at mukhang matamis pa. Ayan. Maraming salamat. Maaari ko bang hiramin muna ang mansanas na yan dahil iyan ay bubuksan natin at muli ninyo itong ilalarawan. Ngunit bago iyon, nais ko munang malaman kung sino ang pumapanig sa mansanas na pinili ni Jessica. Taas ang kamay. Gladys. So, ang mga natitira ay kay Ella. Ngayong bubuksan ko na ang mansanas. Ayan. Sabay nyo itong bubuksan sa bilang kong 3. Isa. Bubuksan. 2. 3. Ipakita sa inyong mga kamag-aral. Ayan. Ngayon, ano ang masasabi o ano ang nararamdaman ng mga pumili sa mansanas na hawak ni Jessica? Gladys, ano ang naramdaman mo nung makita mo na ganoon ang panlabas at ang pangloob na kaanyuan ng mansanas na ito? Medyo na-disappoint po ako kasi akala ko pagbukas niya ay maganda yung loob. Pero sa nakikita ko ngayon, bulok po pala yung loob niya, katulad nung pinakita ko sa labas. Ayan. Ella, at sino naman ang kumampi kay Ella? Paula, paano mo ilalarawan ang iyong damdamin nang makita mo ang mansanas na hawak? Ang damdamin po nung nakita ko nung hawak ni Ella na mansanas ay masaya. Dahil sa paglabas na kanyuan, hindi man tuloy maganda, pero pagdating sa loob ng kanyuan, ito ay napakaganda at wala akong masal. Maraming salamat, napakahuhusay. Ngayon naman, nais kong iugnay ninyo ang katangian ng dalawang mansanas na inyong hawak, Jessica at Ella,
sa kaugalian ng tao. Para po sa akin, ma'am, ito pong aking mansanas na hawak-hawak na kung saan makikita po natin sa kanyang pisikal na kaanyuan ay ang pagkakinis, gayon na rin po ang pagkakaroon ng ilang sugat sa kanyang pisikal na kaanyuan. Nung binuksan ko ang mansanas, ganito po ang kanyang kalooban. Kung iugnay ko po ito sa pag-ugali ng isang tao, maaaring kung ano po yung kanyang physical na kaanyuan, ay gayon na rin po ang kanyang kalooban. Kasi po tayo ay namulat na sa mundo ng panghuhusga. Alam naman po natin na kapag tinitigan mo ang isang bagay, lalo na't maganda po sa iyong paningin, hindi mo na po susuriin o hindi mo na po mapupuna yung kanyang panloob na kaanyuan. Kaya naman po, batid ko po na alamin po muna natin yung loob na kaanyuan bago po tayo tumingin sa pisikal na kaanyuan. Maraming salamat, Jessica. Kung sa akin naman po, kung ating ipagpapalagay sa tao, minsan ang mga tao ay talagang lumalabas sa panlabas na anyo. Pag nakita natin na ito ay maganda, di ba minsan napapalagay na ang loob natin. So, habang nakikilala natin ang tao, nakikilala rin natin ang panloob niyang katangian o ugali. Yun lamang po. Maraming salamat. Ang ating ginawang panimulang gawain ay mayroong kaugnayan sa ating talakayan ngayong araw sapagkat ginawa niyong paglalarawan ay maaaring uugnay sa isang tauhan na siyang magiging sentro ng ating talakayan. At ang katauhan o ang kaugalian na mayroon itong taong to is mapagbalat kayo. Kung saan maaari natin itong ikonekta sa isang mansanas na maganda ang pisikal na kaanyuan, ngunit nang ito ay ating buksan, ito pala ay nabubulok na sa loob katulad ng tauhan na makikilala natin ngayong araw. Ngunit bago tayo magsimula ng ating talakayan, nais kong basahin muna ninyo ang ating mga tiyak na layunin sa araw na ito. Clark. Natutukoy ang damdaming namamayani sa mga tauhan batay sa napakinggan. Sunod. Jane. Nakasusunod sa pamantayang ibinigay kaugnay ng gawain. At ang panghuli. Paula. Nagbibigyan halaga ang mga aral na makukuha mula sa aralin si Adolfo. Ayan. Ang mga mahalagang aral na nakupulot natin dito ay halimbawa yung mga negatibo o pangit na kaugalian ng isang tao at kung paano natin ito, kumbaga, kukontrolin o iiwasan. Dumako tayo sa ating talakayan at ang pamagat ng talakayang ito ay si Adolfo. Ayan. Sa inyo pala guys, sino kaya ang tinutukoy kung mapagbalat kayo ng tauhan sa araling ito? Jay? Si Adolfo. Ayan, tama. Siya ay si Adolfo. Bago tayo magsimula sa pagpapaliwanag ng mga nilalaman ng kwento ng araling ito, ay mayroon muna akong ipanonood sa inyong video. Pakinggan ng mabuti at intindihin ang sinasabi sa bawat saknong. Halina at pasukin natin ang mundo ng panitikang Pilipino. Tara! Si Adolfo. Sa ganap ng noong madlang mag-aaral, kapares kong bata't kabagon tauhan, isa'y si Adolfo aking kababayan, anak niyong konding si Lenong Marangal. Ang kanyang tao'y labis ng dalawa, sa dalakong edad na lalabing isa. Siyang pinupuon ng buong eskwela,
marunong sa lahat ng magkakasama. Mahinhin ang asal na hindi magkaso, at kung lumakad pa'y palaging patungo. Mabining mangusap at walang katalo, lapas pangin may hindi nabubuyo. Ano pat sa bait ay siyang huwaran ng nagkakatipong nagsisipag-aral. Sa gawa at wikay di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Ni ang katalasan ng aming maestro at pagkabiyasa sa lakad ng mundo ay hindi natarok ng lalim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Ako pagkabatay ang kinamulatan, kay amayang bait na di pa imbabaw, yaong namumunga ng kaligayahan na nakay sa pusong suyuin iganam. Sa pinagtatakhan ng buong eskwela, bait ni Adolfo'y ipinakikita. Di ko malasapan ng hangin ligaya ng magandang asal ng ama ko't ina. Puso kong dinidilag na siya'y giliwin, aywan nga kung bakit di naririmarin. Si Adolfo na may gayon din sa akin, nararamdaman ko dahil lubhang. Araw ay natakbo at ang kabataan, sa pag-aaral ko sa akin nananaw. Bait ko'y luminis at ang karunungan, ang bulag kong isip ng pusang dinamtan. Natarok ang lalim ng filosofiya, aking natutuhan ang astrolohiya. Natantong malinis ang katakataka at mayamang dulong ng matematika. Sa loob ng 6 na taong lumakad, itong 3 dulong ay aking nayakap. Tanang kasama ko'y nagsisipanggilalas, 10 ng maestrong tuwa'y dilihat. Ayan. Sa loob ng 6 na bait ko'y luminis. Balikan natin ng mga saknong simula sa 207 hanggang 215. Ano ang nilalaman ng sakno na 200 hanggang 7 hanggang 200 hanggang 5? Paano ipinakilala si Adolfo? Paano magpipinakilala si Adolfo? Siya ba ay... sige, ayan. Ma'am, batay po sa mga naunang sakto, si Adolfo daw po ay mabining makipag-usap o mahimbing na. Ibig sabihin po, mabait po siya ng kabataan. Ayan, tama no? Bago tayo dumako dyan, matatandaan na ang huli ng pag-aalala ni Florante sa kanyang kamusmusan ay nung ipinadala na siya sa Atenas ng kanyang mga magulang at ang una niyang nakasalamuha doon ay si Adolfo. Noong mga panahon yun, si Adolfo ay kilala o huwaran ng mga iba pang mag-aaral doon sa Atenas dahil sa kanya ang husay at galing sa iba't ibang larangan at siya din ay may magandang pinapakitang imahe sa mga saknong simula 207 at hanggang 215. Nasabi din dyan na nung nagkita sila o unang pagkikita nila ni Florante, si Florante daw ay 11 pa lamang habang si Adolfo ay mas matanda ng 2 taon. So ilang taon si Florante at Adolfo nung sila ay magkita? Ilang taon? Yay! Tama, sila ay si Adolfo ay 13 at si Florante ay 11. Ipagpatuloy natin ang ating panalangin. Ang karunungan, ang bulag kong isip ng pusang dinamtan. Natarok ang lalim ng filosofiya, aking natutuhan ang astrolohiya. Natantong malinis ang katakataka at mayamang dulong ng matematika. Sa loob ng 6 na taong lumakad, itong 3 dulong ay aking nayakap. Tanang kasama ko'y nagsisipanggilalas, 10 ng maestrong tuwa'y dilihamak. Ang pagkatuto ko'y anakay himala, 10 ni Adolfo'y naiwan sa gitna. Maingay na pamang tagapamalita,
sa buong Atenas ay gumagala-gala. Kaya nga't ako ang naging hangtungan tungo ng salita ng tao sa bayan. Mulang bata't hanggang katanda-tandaan ay nakatatalas ng aking pangalan. Dito na nahugdan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo. Kahinhinang asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Natanto ng lahat na kaya nanamit nitong kabaitang di taglay sa dibdib ay nang maragdag pa sa talas ng isip itong kapurihang mahinhit mabait. Ang lihim na ito'y kaya nahalata. Dumating ang araw ng pagkakatuwa. Kaming nag-aaral bagong tao't bata. Sari-saring laro ang minunukala. Minulan ng galing sa pagsasayawan, ayon sa musika at awit na saliwan. Larong bunot arnis na kinakitian ng kanya-kanyang liksit karunungan. Saka nilabas namin ang trahedya ng dalawang apo ng tunay na ina at mga kapatid na nag-iwig amang anak at esposo ng Reyna Yocasta. Papel ni Chocles ang naging tungkol ko at si Polines na may kay Adolfo. Isang kaeskwelay siyang nag-adrasto at ang Yocasta'y bunying si Menandro. Ano'y nang namula ng unang batalya ay ang aming papel na magkakabaka. Nang dapat sabihin ako'y kumilala, siya'y kapatid kong kay Edipong Bunga. Nanlisik ang mata ang ipinangsaysay ay hindi ang ditsong nasa orihinal, kundi ang winigaw, ikaw na umagaw, ng kaburihan ko'y dapat kang mamatay. Hinandulo ako sabay nitong wika, sa patalim niya'y pamatay na handa. Dangan nakaiwas ako'y nabulagta, sa tatlong mariing binitawang taga. Ako'y napahiga sa inilag-ilag, sambayang bigla ng tagang malakas. Salamat sa iyo, o Menandrong liyag, kundi sa liksi mo buhay ko'y nautas. Nasalag ang dagok sa kamatayan ko, lumipad ang tangang kalis ni Adolfo. Siya'y nagpapagitna ng aming maestro at nawalang diwang kasama at katoto. Ano pat natapos yaong katuwaan sa pangingilabot at ipaghatian, si Adolfo'y di namin nabukasan, nun din hati sa Albanyang bayan. Ayan. May naiintindihan ba sa inyong napanood? Kanina ay tinalakay natin ang saknong 200 hanggang 207 hanggang 200 at 31. Bibigyan natin ito ng maikling pagbubuod upang inyong mas maintindihan ang kwento. Ang unang pangyayari niya, nakamit ko nga kanina, nagmula muna sa kanyang magulang si Florante at itinadala si Florante sa Atenas kung saan ito ay paaralan para sa mga lalaki. Doon, una niyang nakita siyempre ang kanyang guro, ang kanyang mabait na guro na si Antenor at ang isa pang katauhan na si Adolfo kung saan nung mapanahon siya ay unang salta pa lamang sa Atenas, siya ang nagiging huwaran ng mga mag-aaral doon at parang kumbaga ngayon parang iniidolo, hinahangaan. At sa paglipas ng mga panahon, unti-unting nagbabago yon. Kaya naman nung una pa lang pagkikita ni Florante at ni Adolfo, parang ano na sila, naririmarin na sila sa isa't isa. Pag sinabi natin naririmarin, ano ba yun? Naririmarin, parang, pag naririmarin? Parang, mayroon na silang inis sa isa't isa, kahit hindi pa sila ganoon masyadong magkakilala. Kumbaga, hindi kapalagayang loob ni Florante si Adolfo. At nung pagkalipas na mabilis na lumipas ang 6 na taon,
Numapanoong yun, unti-unti nang na napupunta kay Florante yung mga papuri na dati ay nakay Adolfo, lalo na nung nagibabaw ang kanyang galing sa filosofiya, astrolohiya at matematika. At mas lalo pang nahugda ng tunay na ugali ni Adolfo pagkatapos ng isang dula-dulaan ng sana na kanilang ginawa. Nung una ay sumasayaw sila, naglaban sa Armisa, nung ang panghuli nilang itinanghala isang dula-dulaan kung saan si Florante ay gumanap na Hippocles at si Adolfo naman ay bilang pulitis at ang isa naman na gumanap bilang Presidio Castro ay ang matalik na kaibigan ni Florante na si Menandro. Sabi nga doon sa araling iyan, sa parte ng saktong 217 hanggang 231, sabi daan sana ay dula-dulaan lang, walang totohanan. Sapagkat yung dula-dulaan na yun ay si Florante at si Adolfo ay magkaaway. Dula-dulaan lang nga, hindi totoong buhay. Magkaaway sila, inaakto lang nila. Ngunit, eto nga si Adolfo ay may tinatago ng galit at inggit. Galit at inggit kay Florante. Kaya naman, noong nandun na sila sa pinakang kasukdulan ng dula-dulaan kung saan ang pinakang kwento ay parang papatayin sana na totoo ni Adolfo si Florante at ang ginika ay ni Florante ni Adolfo na dialogue ay hindi yung nasa script. Hindi sinunod sapagkat ang ginika na ikaw na umagaw ng kapurihan, dapat kang mamatay. Ngunit, habang pinupuno ni Adolfo si Florante ng mga taga, nasa ito ng kanyang maliksing kaibigan na si Menandro at naligtas ito sa bilit ng kamatayan. Kaya naman labis ang pasasalamat na naramdaman ni Florante tungo kay Menandro sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Ngayon, may nasabi ako na iba't ibang damdamin kanina. Sa inyong palagay, bakit kaya nagawa ni Menandro? Ano kaya ang damdamin na mayroon kay Adolfo pala? Ano kaya ang damdamin na mayroon kay Adolfo kung bakit nagkaroon siya ng motibong patayin o paslangin si Florante? Ano ang nabuong damdamin sa kanya? Clark. Ang inggit po siguro. Kasi po simula po nung napunta yung mga papuri kay Florante, doon po sila parang nagkaroon ng tibaan kahit hindi pa po sila masyadong makakilala. Tama. Ano pa bukod doon? Inggit. Kapag inggit, kapag ito'y lumalagunan mo, galit ito sa, syempre, ito ay napupunta sa galit. May isa pa, ano ang naramdaman ni Florante nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan at siya ay nailigtas ng kanyang kaibigan na si Menandro? Ikaw, halimbawa, nasa bingit ka ng kamatayan, nailigtas ka ng iyong kaibigan, ano ang mararamdaman mo? Labis na pasasalamat po. Tama? Labis na pasasalamat, no? Naiintindihan ba ang aralin natin na si Adolfo na saknong 200 hanggang 231? Maliwanag ba? May mga tanong? Pagdilinaw? Wala po. Ayan, kung wala na, ay dumako tayo sa isang pangkatang gawain na tatawagin natin ng tadsakno. Paula, pakibasa ng panuto. Matuto, ilantanan ng dami at puting mong namamayari sa mga tauhan. Sa bawat sakto na itinalaga, una na mga katlang tanggaming namamayari sa mga tauhan. Maraming salamat. Sa unang pangkat, kayo ay papangkatin ko sa 3. Ang unang pangkat ay iahayag nyo ang damdaming nakapaloob sa saknong 227 hanggang 228 at ang ikalawang pangkat naman, ang saknong na 20 at 14, 214 at ang ikatlong pangkat naman ay 229 na saknong hanggang 230. Maliwanag ba ang gagawin? Opo! Punta na sa kanya-kanyang pangkat. Nasaan ang unang pangkat? Unang pangkat.
gawa. Una na dyan dapat yung matukoy ang damdamin na namamayani sa tauhan sa saknong na itinalaga sa inyo. 10 puntos. Para naman sa kooperasyon, kita-kitaan ng pagkakaisa ang pangkat sa pagtukoy ng damdaming nakapaloob sa itinalagang saknong. 5 puntos sa presentasyon ay naiulat ang output ng maayos at may kalakasan ng boses na akma sa klase. 5 puntos na may kabuuang 20 puntos. Itaas ang kamay ng pangkat na tapos na. Kung tapos na, pakibalik sa ayos ang inyong mga upuan. Pakipulot ng mga kalat. Maaari na ninyong idikit ang inyong mga gawa at magkaroon ng isang tagapagsulat upang nasahin ang inyong kaming kasagutan sa itong ginawang pangkatang gawain. Ikalawang pangkat, isang ikalawang pangkat. Umpisahan natin ang pagmulat sa unang pangkat. Unang pangkat, basahin muna ang saknong at saka basahin ang inyong sagot. Nandisik ang mata, ang ipinagsaysay ay hindi ang ditsong nasa orihinal. Kung ang winikay ikaw na umagaw ng kapurihan ko'y dapat kang mamatay. Hinandulong ako, sabay nitong wika ng patalin nitong pamatay na handa. Dangan nakaiwas ako'y nabulagta sa tatlong mariing binitawang taga. Para po sa unang pangkat, ito po ang aming ginawa. Lantad sa saknong 227 hanggang 228 ang damdaming labis na inggit at galit ni Adolfo kay Florante. At ang motibo nito, paslangin siya. Maraming salamat, Jane at Gladys. Base sa inyong ginawang pag-uulat para sa unang pamantayan, balikan natin ang unang pamantayan. Para sa unang pamantayan, kayo ay bibigyan ko ng 10 puntos sapagkat natukoy ninyo ng tama ang damdaming nakapaloob sa saknong na itinalaga sa inyo. Para naman sa kooperasyon, nakita ko naman kanina na kayong dalawa ay nagtutulungan. 5 puntos sa presentasyon, naiulan ng maayos ang output at ako na ang naman. Naririnig niyo ba ako? Sige. Bigyan natin sila ng 5 puntos. Kayo ay may kabuuang 20 puntos. Maraming salamat. Maaari na kayong maupo. Pakinggan naman natin ang ikalawang pangkat. Saknong 214, puso ko'y ninilag na siya'y giliwin, aywan nga kung bakit at naririmari. Si Adolfo na may gayon din sa akin, nararamdaman ko kahit lubhang lilim. Kung pagkakasuriin ng saknong 224,
makikita na ang damdaming namumutawi kay Florante at Adolfo ay ang pagkainis, pagkarimarin at ang pagkakailang nila sa isa't isa. Sapagkat sa una pa lamang ay hindi na sila nagkakapalagayan ng Maraming salamat. Balikan natin na pamantayan. Natungkol ba nila ng tama ang damdamin? Opo. Natungkol ba nila? Sa inyo palagay, yung ba ang sinasabi na damdamin sa Saknong 214? Bigyan natin sila ng 10 puntos. Sa kooperasyon naman, pinakitaan ko sila ng pagtutulungan, 5 puntos. Presentasyon, naiulat naman ng maayos, ang kanilang output at may kalakasan ng boses, 5 puntos na may kabuang 20 puntos. Maraming salamat, Ella. Dumako na tayo sa huling pangkat. Ang Saknong, 229 hanggang 230. Narito po ang mababasa natin sa Saknong 229. Ako'y napahiga sa inilag-ilag sa sinabayang bigla ng tagang malakas. Salamat sa iyo, O Menandro Biag. Kundi sa liksi mo, buhay ko'y nautas. Ito naman po ang isinasaad sa Saknong 230 na sa lagamdago ng kamatayan ko, lumipad ang tangakalis ni Adolfo. Siyang pagpagitna ng aming maestro at nawalan diwa kasama't katoto. So ito po ang aming kasagutan. Masasalamin kay Florante ang nararamdaman nitong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob kay Menandro dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Maraming salamat. Bigyan natin ng puntos ang huling pangkat. Sa unang pamantayan, natukoy ng tamang damdamin, 10 puntos kooperasyon, 5 puntos din sapagkat kayo naman ay gumawa ng magkatulong at sa huling pamantayan, 5 puntos sapagkat maayos ninyong naiulat ang inyong output na may kabuuang 20 puntos. Maraming salamat. Masasalamin sa mga saktong naiyanap ang iba't ibang damdamin ng mga tauhan sa Florante at Laura. Ngunit ang pinakang nangingibabaw na damdamin dyan ng ating pinakang sentro na tauhan na si Adolfo ay ang kanyang inggit at galit kay Florante. Ayan, tama. Dahil sa inggit at galit ni Florante, nakipagkompetensya siya kanino? Dahil sa inggit at galit ni Adolfo kay Florante, kanino ba siya nakipagkompetensya? Kay Florante. Ngunit hindi lamang siya nakipagkompetensya kay Florante, siya rin ay nakipagkompetensya sa kanyang sarili. Meron tayong dalawang uri ng pakikipagkompetensya. Ang pakikipagkompetensya sa sarili at ang pakikipagkompetensya sa kapwa. Ang tanong ko, kailan nagiging mabuti at masama ang pakikipagkompetensya sa sarili at pakikipagkompetensya sa kapwa? Pakikipagkompetensya sa sarili. Sige, Jessica. Ako po siguro may-relate ko po ito bilang isang mag-aaral. Yung kompetensya sa sarili po, kasulukuyan ko po siyang ginagawa o nangyayari sa akin. Nang sa ganun po ay may-motivate ko po yung aking sarili na gumawa po ng mga tinakdang gawain ng aming mga guro. At nagiging, ano nga po ulit yun, ma'am? Nagiging mabuti naman po ito sa kapwa kapag naman po healthy po o malusog po yung pagiging kompetensya. Masasabi po natin malusog ang pagiging kompetensya kung ito po ay titingnan po natin sa positibong pamamaraan. Ano nga po ba yung positibong pamamaraan? Hindi mo titingnan mo lang po yung mga bagay na kaya mong gawin kumpara po sa mga bagay na kaya pong gawin ng iba. Yun lang. Maraming salamat, Jessica. Napakaganda ng iyong sagot. Sa mga tuwid, nagiging mabuti ang pakikipagkompetensya sa sarili kapag ito ay iyong ginagawang motibasyon. Katulad na lamang ng ginawa ni Florante sa kanyang sarili. Siya ay nag-aral ng mabuti sapagkat gusto niya na pagbutihan at matuwa ang mga magulang niya sa kanya. Kaya naman siya ay umagat sa astrolohiya, filosofiya at matematika. Hindi katulad ni Florante na ginawa niyang kompetensyon sa sarili, hindi siya nakontento sa sarili niyang kakayahan pagkos ay nainggit ito kay Florante. At nagiging masama
magiging rason na upang makagawa ka ng hindi magagandang bagay tungo sa inyong kapwa. Nagiging mabuti naman ang pakikipagkompetensya sa kapwa kapag ito ay tinitignan mo bilang oportunidad upang makita o upang kumbaga i-test ang iyong sariling kakayahan at makita kung saan aspekto pa ang dapat mong paunlin. Maliwanag ba? Opo. May mga tanong. Wala po. Ngayon ay dumako tayo sa ating panapos na gawain. Pakibasa ng panuto. Paula, pakibasa ng panuto. Pagluto, tubuhin sa labing na mayari sa mga tauhan sa bawat sagot. Piliin ang titig ng tamang sagot, gawin ito sa ika-apat na bahagi ng papel. Ilabas ang iyong ika-apat bahagi ng papel. Sagot na lamang. Mayroon na ba lahat? Opo. Kaya ko ng bilang. Dahil niya sagutan. Kung makikinig talaga sa akin, masasagutan niyo ng tama ang mga tanong na iyan. Tapos na ba? Opo. Umabot tayo sa ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Next po, ma'am. Okay na? Opo. Tapos na ba? Opo. Para sa unang bilang. Tapos na po, ma'am. Taas ang kamay ng nagsasagot pa. Wala na? Balikan natin ang unang bilang. Basahin at sabihin ang tamang sagot. Jessica. Ano ang nararamdaman ni Florante at Adolfo sa isa't isa sa simula ng kanilang pagkikita? A. Pagkarimarim at bugno. Tama. Pagkarimari magpundot, letter A. Ikalawang bilang. Ikalawang bilang, Clark. Ano ang naramdaman ni Antenor na
napapansin niya ang galing ang talento ni Florante. D. Saya. Letter D. Saya. tama. D. Saya. Number 3. J. Ano ang damdamin ng mayami kay Adolfo kapag nakikita niya unti-unting napupunta kay Florante ang mga papuri at atensyon ng mga tao sa Athens. 8 po. Letter A. At number 4. Ma'am, si Paula daw po. Paula, Number 4. Anong damdamin ang masasalamin sa mutibong pagpagsang ni Adolfo kay Florante? Letter A. Labis na inggit at dami. tama. Para sa uling bilang. Para sa uling bilang. Ella, Ano ang naramdaman ni Florante tungo kay Aladdin pagkatapos siya nitong iligtas mula kay Adolfo? A. D. Utang na loob at pasasalamat. Yes, perfect. Ako. letter D. Dog. Utang na loob at pasasalamat. taas ang kamay. Ibalik ang papel sa may-ari. Ayan. Itaas ang kamay ng nakakuha ng 5 puntos. 4 na puntos pababa. Maraming salamat. Sa nakuha ninyong puntos sa ginawa nating pagtataya, marami sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos at isa ang nakakuha ng 4 na puntos. Gayunpaman, ito pa rin ay nakakahulugan na kayo ay mayroon ng sapat na kaalaman sa aralin si Adolfo ng Florante at Laura. Mayroon bang mga katanungan? Wala po. Naglilinaw? Wala po. Dumako tayo sa ating kasunduan para sa araw na ito. Magkaroon ng paunang pagbabasa sa panibagong aralin natin para bukas at ito ay ang trahedya ni Florante, mga saknong 232 hanggang 256. Maliwanag ba? Opo. Itago na ang mga papel na iyan. Yun lamang at maraming salamat. Paalam, Sampaguita. Paalam na po. Binibining ko si Ko.